Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Magandang umaga, Southern Luzon. At magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Unang araw po sa buwan ng Setyembre, bagong buwan man pero nananatili pa rin po ang inyong paboritong kasama tuwing umaga sa ikapitong taon po ng programa ng bawat Batanggenyo, ang inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Ito po si Jonathan Macaraig. Sa ngalan po ng ating masipag at magiting na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama niyo po muli kami ang inyong mga morning kapasada. Broadcasting live po mula rito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito naman po si Millicent Ramos. Ayan, at bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa atin pong sama-samang panalangin para sa kanyang gabay at patnubay. Pangungunahan po yan ng aking kabiyaheng in tandem, Ate Millicent Ramos. Get out of the box. Jesus also transfigures before us. He brings us to grow that is from glory to glory. He will let Himself be known to us more and more if we are ready to know Him more and more. Napakarami pang pwedeng ipakilala at ituro ang Panginoon sa atin. Kung handa tayo, kailangang meron tayong laging space for what is new. Pero kung tatanggihan natin ang mga bagong idea at katuruan dahil ipinagpipilitan pa rin natin ang panahon ni Moses at Elijah, wala nang magbabago sa utak nating puno ng mga luma at expired na idea. At hindi masama na maging mapanuri. Hindi naman lahat ng bago ay lulununin natin ng buong buo. We have the written word of God as pieces and the very clear teachings of Jesus to serve as the markers and the parameters of what we should value as believers. But to renew, let go of the old system, the old consciousness. Very importantly, listen to Jesus. Pag-aralan at balik-balikan ang mga katuruan ni Jesus. Focus on the teachings of Jesus that set us free. Mag-research, mag-aral sa uluhin ng mga sinasabi ni Jesus. Unawain ang mga ito mula sa bagong pananaw. Huwag tularan ang mga modern day. Pinipilit ilagay si Jesus sa kahon ni Moses at Elijah. Sa halip, ilagay sina Moses at Elijah sa kahon ni Jesus. The teaching of Jesus must dominate and prevail. About Him, God said, "This is my Son. I love Him. Listen to Him." Again, Jesus called the crowd to Him and said, "Listen to me, everyone, and understand this." In Jesus' name, Amen. Ayun, maraming salamat Ate Isen. Tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno po ng napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan. Siyempre, lagi po yang nakalaan sa public service. At kagaya nga po ng aking nabanggit, dahil buwan na po ng Setyembre, ay nangangahulugan lamang po yan na umpisa na nga po ng ating Burmans. Yes, Burmans. Ayan, Ate Iset, ibig sabihin po, umpisa na rin po ng mahabang selebrasyon o pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan o yun nga, syempre, ang ating kapanganakan ng ating Panginoon. Ayun! Merry Christmas!
Ayan, sabi nga sumilip na daw si Tito Joe, si Jose Marichan. Ayan, at mariringgan nyo na nga po ang muling ang kanyang pamaskong awitin. Tama ka dyan, Jonats. Kilala nga ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko. As early as September 1 nga, ay may mga magkakabit na ng mga dekorasyong pamasko. May makikita rin naman tayo na paunti-unti nang namimili ng mga pangregalo. Ikaw ba, Jonathan, nakapamili ka na ng regalo mo sa ilang mga inaanak mo at mga kaibigan? Siyempre ako, excited ako. Kaya ayan, kailangan para maghahanap muna tayo ng budget. Ano nga, Lindon? Kaya naman, hello po dyan sa mga ninong at ninang. Ready na ba kayo ulit? At speaking of hello po sa mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating programa, sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta sa kanilang destinasyon. Good morning po din sa mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa inyong pag-antabay at tutok lamang po kayo. Ayan, at speaking of that, Ate Isen, abay, ingat-ingat po sa ating mga motorista at sa lahat po ng mga papunta sa kanilang destinasyon sapagkat panaka-naka po o bumubuhos bigla ang ulan. Kanina nga papunta kami ng ating HR ay biglang lumakas ang ulan. So ayun. Pero ang ating pagbati muna ng magandang umaga at masayang araw po ng Biyernes. Unang-una na po sa ama ng ating lalawigan, Governor Dodo Mandanas. Good morning po, sir. Kay Vice Gov Mark Leviste, ang ating good vice. Magandang umaga rin po. Sa ating mga board members, sa lahat po ng mga bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan. And of course, babatiin na rin natin ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Magandang umaga po. At ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Magandang umaga po. Good morning din po sa lahat ng mga kasamahan namin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman sa lahat ng ating mga kaatiwala, mag-like, comment and share na po kayo dito sa aming live streaming. Ayan, at para naman bumate sa ating mga online viewers, kasama natin ngayong Friday, kasama Shelly Umali. Ayan nga po, isa po magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at patuloy na nakatutok po sa atin through Facebook Live po sa mga nagbabiyahe ngayong araw at mga na-traffic kaninang umaga po. Isa po magandang umaga po at sa maagang pagbati po ng maligayang Pasko sa unang araw ng Setyembre po. At kasama nga natin ngayong umaga sina Miss Nitz Lapa, si Miss Shirley Balmes, si Mr. Joshua Sayaman, si Miss Cheryl May Halili. At iyan nga po, ilan lang po sa mga nakatutok sa atin ngayong umaga through Facebook Live at mga ilan pong nakikinig sa atin sa himpilan ng radyo. Ayan, maraming salamat kasamang Shelly at speaking nga nung na-traffic, ay for good cause naman yun at Isen, sapagkat ito po ay yung ating alay lakad sa Batangas City. Kaya minarapat nating umaga ng pasok kanina. Yung iba umaga ng pasok, yung iba naman ay medyo yun nga na traffic. Pero ingat-ingat po dahil nga yun, kasasabi lang namin ay bigla-biglang bumubuhos ang ulan. So ayan, maraming salamat ulit kasamang Shelly at bago po tayo dumako sa ilang mga paalala at patalastas, narito na po ang mga dapat ninyong abangan sa ating talakayan ngayong Friday. Usapang civil service po tayo sa pamamagitan nga po ng aming naimbitahang resource person ngayong umaga. Ibabahagi po namin sa inyo ang detalye sa pakikiisa ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan po ng Provincial Human Resource Management Office sa pagdiriwang nga ng buwan ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas. Bukod po riyan, ihatid rin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anonsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng yan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Para sa malusog na pangangatawan, kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine,
constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Lamok to. O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:49 na po ng umaga. Ayun. Dumako na po tayo sa ating paksa ngayong araw. Ngayon nga pong buwan ng Setyembre ay inoobserbahan na po natin at ipinagdiriwang sa bansa ang buwan ng Serbisyo Sibil o Civil Service Month. Ang selebrasyon pong ito ay alinsunod sa Presidential Proclamation Number 1050 Series of 1997. Sang-ayon din po ito sa pagtalima sa pagkakatatag ng Serbisyo Sibil ng Pilipinas sa bisa naman po ng pampublikong batas bilang 5 o Public Law Number 5, an Act for the Establishment and Maintenance of an Efficient and Honest Civil Service in the Philippine Islands noon pong September 19, 1900s. At bilang pakikiisa nga po ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ng Provincial Human Resource Management Office, kasama po ang inyong biyaheng Kapitolyo, tutugunan po natin ang pagkakaroon ng malawak na akses sa mga karagdagang impormasyon na dapat po ninyong malaman ngayong Civil Service Month.
Ayan, at kaugnay niyan, para nga po magbahagi rin ng iba pa nilang mga aktibidad at programa, kasama po natin ngayong umaga mula sa PHRMO, Mama Madonna Donna Bicol, ang Assistant Department Head po ng ating Provincial Human Resource and Management Office. Good morning, umaga, ma'am. Jonathan. Magandang umaga, Millicent. At sa ating pong tagapakinig sa Biyaheng Kapitolyo, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Ayun. Alam naman natin, Jonathan, na talagang isa rin si Ma'am Donna sa napaka-busy ngayong Sobra, araw Ate na to. Isen, Syempre, kasi alam ko pumapasok pa din si Ma'am Donna yes. ngayon. At saka sa daming trabaho talaga nila ng opisina nila. At ngayon nga ay Civil Service Month. Mabuti at kanyang napaunlakan talaga ngayong umagang ito. Salamat din syempre kay Ma'am Risa. Ayan, at sa lahat na din ng ating mga kapwa-kawani sa ating PHRMO. So ayan, Ma'am Donna, siguro po, kumustahin muna po namin kayo. Kumusta naman po kayo ngayong umaga? Kamusta po bang ating HR? At kamusta po ang paghahanda natin ngayon? Sa amin po, sa aming tanggapan, ngayong pong buwan ng Setyembre, busy po kami para sa paghahanda bilang pakikiisa po natin sa Philippine Civil Service Anniversary Celebration po. So, simula po sa Lunes, magiging busy po tayo para po sa mga inihanda naming aktibidad at para po sa mga empleyado natin. Ayun. So, Ma'am Donna, para lamang po sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, siguro po maganda ring maipaalam natin, kamusta naman po ba yung ating human resource o mga empleyado po dito sa ating HR, sa ating pamahalang panlalawigan? Ilan na po ba ang ating mga kawani ng pamahalang panlalawigan ng Batangas? Bali, Jonathan, sa aming huling datos, sa aming human resource profile, meron po tayong 3,926 na empleyado na. Kasama na po dito ang mga coterminous, regular and permanent. Kasama na din po dito ang mga elective, casual and job order employees po. Ayun, so medyo Ayan. madami din talaga, Ma'am Donna, ano? Pero yan naman po ay talagang, kumbaga, kailangan nga natin, kumbaga sabi nga, sama-sama para makapagserbisyo nga sa ating Yes. mga kapwa Batanggenyo. At ito po, Ma'am Donna, ikasama na rin po dito yung ating mga district hospitals po, ano? Kasama na po lahat. Ayun, kasi kung hindi nyo po nalalaman, ay hindi lamang po itong main capital ang ating mga kawani dito sa pamahalang panlalawigan. Kumbaga kasama rin, kagaya nga, Ma'am Donna, meron tayong mga nasa labas pa po, yung ating mga engineering, mga agriculture office, at saka po yung ating mga district hospital. So, Ate Isen? Ayan, at para nga po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ilan nga, ito pala, Jonathan. Yung sa mga sangay oo, na, sa mga Ate sangay Isen. na, oo. Ang inyo pong Human Resource Office po, particular po dito sa atin sa Kapitolyo, may mga iba't ibang sangay po ng dibisyon. Ano po ba, ma'am, yung mga ginagampanan ng mga bawat dibisyon po? Sa amin pong tanggapan sa PHRMO, meron po kaming 4 na dibisyon. So, ang una, ito po ay ang Recruitment, Selection, and Placement Division. Dito po sa division na ito, dito nag-i-start simula po sa publication ng vacant position hanggang sa pagpapasa po ng application ng mga gusto pong umangat ang kanilang posisyon sa ating pong panlalawigang sa provincial government. And then, ina-allow din po natin yung mga applications sa labas. So, makikita po nila yon sa Civil Service website. And then, sila din po yung in charge sa paggawa ng mga appointments po natin. So, yung mga hinihingi po namin mga documents sa aming mga aplikante, yun po ay part po ng evaluation. So, sila po ang nakatask na gawin po iyon. Ang pangalawa naman po ay ang Personal Relations Division, kung saan sila naman po ang in charge sa mga membership po natin sa GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, and sa BIR din po. Sila din po ang nagpapatupad ng mga pulisiya ng Civil Service Commission, like yung pag-attend natin ng every Seminar? Monday ng flag ceremony. Ayun. Yes, and yung pagsusuot po natin ng tamang uniforme, at saka yun, higit sa lahat, siguro naman, nababatid po na ating lahat na empleyado yung monitoring po ng ating mga personnel. So sila po ang in charge doon. Ang patatlo po ay ang Human Resource Career Development Division, kung saan kilala po sila na sila ang nagkakandak ng ating training. So meron po tayong PERDICOM kung saan sinasala po natin yung mga training outside the province na
sila po yung nagdidesisyon kung papayagan ang isang deserving employee na maka-attend ng training po sa labas. Sila din po ang in charge doon sa ating mga rewards and recognition. Sa learning and development, sila din po. And then, yung pagre-review po ng mga IPCR, DPCR, AOPCR, and OPCR, sila din po ang in charge diyan. At ang huli po ay ang Records Management Division, kung saan sila po ang in charge naman sa mga leave of applications natin. So, yung mga sa 201 file po, sila din ang in charge. So, yung mga ipinasa po nating documents sa recruitment, selection, and placement, yung updated PDS, mga certificates po, copies ng inyong eligibilities, yung inyong pong certificate of live birth, and yung PRC license, if meron po kayo ipinasa, lahat po yan ini-endorse po ng Recruitment, Selection, and Placement sa Records Management Division for safekeeping na po. So, pati po yung mga terminal leave, doon din po kayo lalapit sa aming Records Management Division. Doon din po hinihingi ang Certificate of Employment. Yes, madaming pati pag nangangailangan, Ma'am Donna, ano nga po? Pati service record and yung pong natin, authority to travel. Pagka ang isa pong empleyado ay naghahangad na makapag-travel outside the Philippines po. Kaya talagang masasabi natin, Ma'am Donna, Jonathan, na talagang ang HR ang isa sa pinakamaraming ginagawa kasi talagang halos lahat ay sa kanila kinukuha natin ang mga records natin ng mga empleyado. At saka maalala ko lang din na Ate Isent, Ma'am Donna, dun nga sa sinabi nyo sa recruitment, parang wala naman kami dito kung hindi nagdaan sa ating HR, sa ating recruitment. Kumbaga talagang proseso, ika nga. At lahat ng nabanggit ni Ma'am Donna, yung 4 na division po, ay talagang may kanya-kanya pong ginagampan ng mahalagang gampanin nga para kumbaga, ika nga, ay mabuo yung ating Provincial Human Resource Management Office at sa kagalingan na din, Ma'am Donna, para sa ating mga empleyado. Kumbaga, Jonathan, ang lahat ng empleyado ay talagang dadaan sa ating Human Resource Office. Ayan, dahil talagang isa ako sa kanila magsisimula. Yun. Ayan. So, Ma'am Donna, kamusta naman po, nabanggit niyo po dun sa ating personal relations? Kukumustahin lang po namin siguro yung mga ugnayan po natin, lalo na po siguro unahin natin yung ating Civil Service Commission. Kung di po ako nagkakamali kasi makailang beses ko na din kasing Ate Isent na cover ang ating HR, na sulatan ng mga press releases at talagang masasabi ko ay may mga awards din talagang nakukuha ang ating HR. So ma'am, yung ating Prime HR, baka po iipaliwanag natin sa ating mga tagapakinig. Okay, so, ang HR po natin is accredited by the Civil Service Commission as Level 2. So, ito pong Prime HRM or ang program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management po. Sila po ay hinihinang po nila ang ating mga ahensya na mapagyabong nila ang human resource. So, sa atin po, kasi may 4 na pillars po ang Prime HRM, which is recruitment and selection, placement, learning and development, performance management, and rewards and recognition. Lahat po ng 4 na pillars na iyon ay naipasa po natin sa Civil Service Commission. That's why tayo po ay pinagkalooban nila ng Bronze Award. Ayun, So, since congrats! Congratulations po! Since 2018 po, naipagkaloob po nila yun sa atin. At ang maganda po dito, dahil nga po tayo ay level 2, binigyan na po tayo ng kapangyarihan ng Civil Service Commission na makapag-approve ng ating sariling appointment. So the time na mapirmahan po ni Governor Mandanas ang appointment ng isa nating na-promote or na isa lang sa HRM-PSB, pwede na po nating ipagkaloob sa kanila ang ating appointment nang hindi na po hinihintay ang approval ng Civil Service. Yun po ang pinakamaganda doon. And binigyan po tayo ng 20% discount para sa pag-attend po ng mga trainings and seminars na kinakandak po ng Civil Service Commission. Kalakip po yan ng privilege natin dahil tayo nga po ay bronze awardee.
Ayun. So, Wow. ilan na po, Ma'am Donna, kaya ang ating natanggap na Prime HRM na award? Actually, isa lang yan. So kapag nabigay po, kumbaga parang yun na. Parang kumbaga... Yung iba kasi, dun sa 4 na pillars, isa lang po yung naipasa nila. Luckily, tayo po, naipasa po natin ng sabay-sabay. Noong 2018, ang 4 na pillars po ng Prime HRM. That's why tayo po ay kasama sa napagkalooban ng Bronze Award. Saka hindi lahat, Ma'am Donna, nabibigyan yan. Alam ko sa Calabarzon, parang Tayo pa lang lagi ba? tayong namumukod tangi. Ano nga, Yes, Ma'am Donna, ang oo. ating pamahalaang panlalawigan. At yan nga isa kagustuhan din syempre ng ating Governor Mandanas. Matatandaan ko lang, Ma'am Donna at Ate Isent, syempre naniniwala siya na ang unang yaman ng lalawigan ng Batangas ay ang tao, ang ating human resource. Oo. At syempre dito nga sa pamahalaang panlalawigan ay pinapatotohanan natin yan. Of At course, syempre, oo. sa pamamagitan ng ating HR. At syempre, Jonathan, sa pagtutulungan din syempre ng ating Governor Mandanas at saka syempre lahat ng mga empleyado, kung hindi naman susuporta ang governor ay talagang hindi natin magiging maganda ang patutunguhan. Kaya maraming salamat kay Governor. Talagang ang suporta sa atin ay talagang kanyang ibinibigay lahat. Tama ka dyan. Oo. Ayun. At saka, Ma'am Donna, hindi lamang yung Prime HRM sa ating civil service. Meron pa po tayong natatanggap na ibang award. Lalo na po, alam ko, na-cover ko din to sa Pag-ibig naman po. Sa ibang ahensya naman po, like GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, and BIR, dito po sa Pag-ibig, tayo po ay binigyan ng award as the Top Employer of the Year. Actually, nung May 2023, inatendan po ito ni Ma'am Riza and ng ating pong provincial administrator. Binigyan po tayo ng award bilang Top Employer sa South Luzon. Sa fiscal year 2022, and actually sa Pag-ibig po, tayo po ay Hall of Famer na. Ayun. Yun ang masarap galing. pakinggan na, Ate Isent, Hall of Famer, kumbaga paulit-ulit nating natatanggap yung ganong klaseng recognition. At kagaya nga ng sabi natin kanina, ay talagang bukod tangi ang ating pamahalaang panlalawigan sa pagbibigay, kumbaga kalinga na, Ma'am Donna, sa ating mga kapwa-kawani dito. Ito po ay tagumpay ng lahat kasi Yun na nga. dahil po sa ayun. pakikipagtulungan ng lahat ng departments ng ating provincial government, yan na-achieve po natin ito. Yes nga, tama po Ayan, so kayo dyan, kumbaga, Ma'am Donna. congratulations sa Yes, lahat ng ating mga lahat. kawani ng ating Yes. pamahalang panlalawigan. So ayan, dahil nga po katatapos lamang ng ating August 2023 pen and paper test para sa civil service examination. So siguro po, bigyang pansin na rin po natin. Normal naman po sa pag-hiring process natin, kumbaga isa nga po sa hinahanap natin, yung common word na eligibility. So, ano po ba itong civil service examination? Ano po ba yung coverage nito? At baka po, bakit po ito natin kailangan, lalo na po sa mga nagnanais nga na mag-apply o maging bahagi ng gobyerno? Napakahalaga po ng civil service eligibility, lalo na pag ikaw po ay nasa gobyerno nagtatrabaho. So may dalawang klase po ng examination ng civil service. Ito po ay ang sub-professional at professional. Pag ikaw po ay 18 taon pataas, pwede ka na po mag-apply. Alin man po sa inyong magustuhan na type ng examination. So kapag po kayo ay nakapasa sa professional examination, ibig sabihin bibigyan po kayo ng civil service ng eligibility na pwede nyo pong gamitin sa pag-apply sa position na kasama po doon yung mga officer position. So ito po namang sa professional, pag po kayo ay nakapasa, pwede na po kayo mag-apply sa mga clerical and administrative assistant positions na nagrarang po yan from salary grade 3 to 14. Ayan po. So Ayun. napakahalaga po niyan kasi ang eligibility po, kasama po yan sa minimum requirements ng civil service sa kanilang qualification standards aside po sa education, experience, and training required po. Ayun, pero meron din, Ma'am Donna, na mga special eligibility po tayo. Yes, meron. So kasama po dito yung PD 907. Kapag po ikaw ay graduate sa college na cum laude and other awards po, i-apply po natin yan sa civil service para mabigyan po sila ng PD 907. Kinaklasify din po natin yung mga PRC licenses.
yung RA 1080 bilang professional na po, eligibility po. So, pwede na din po sila mag-apply sa mga position na ang ranking is pang-officer na po. Ayun. Oo, yan. Second Hindi na level. kukuha ng exam. Kaya yung mga bata Ayan. na graduate ng cum laude, summa cum laude, pwede silang mag-apply dito sa provincial government. Basta dadaan lang tayo, syempre sa mga proseso. Ano po? Yes po. Ayan. So, Ma'am Donna, paano naman po nakakatulong ang ating HR sa ating mga kumukuha, lalo na dito sa ating mga kapwa kawani na nagnanais nga, gusto nilang syempre makapasa din naman sa ating examination. Paano po, ano po yung tulong siguro na na-extend ng ating HR? Nagsimula po kami mag-offer ng mga review classes natin. Kasi simula po nung gawin namin yon, natuwa po kami kasi ang dami pong Sobrang Yes, dami oo, po. sobrang Yes. dami ng mga nakapasa. Ang dami pong nakapasa sa tulong na din po yan ng mga kinukuha nating mga learning service providers or mga resources speakers na binabayaran natin po sila gamit po ang aming training fund. So yung mga nakapasa po, nire-recognize naman po natin sila lagi, di ba, after ng, during yeah. our flag ceremony, and pinaprioritize po natin sila na mabigyan ng permanent position or ma-promote po sila sa second level positions po. Kaya naman po, Ma'am Donna, talagang lubos po ang pasasalamat ng mga empleyado na talagang kumukuha ng training sa inyo, na talagang nabigyan ng pagkakataong makapasa po sila sa civil service. Kaya maganda po itong inyong ginawang... Minsan nga talagang Ganito. dahil sa Oo. kumbaga madaming nagre-review sa isang opisina, minsan nga yung mga kahit nakapasa na, nadadamay na din. Yes, Parang oo. nakikisagot na din minsan, Ma'am Donna, kapag At nagre-review. Yun ay napakasaya natin dahil ilan din nga sa mga kaopisina natin, may mga nakapasa, kaya talagang maganda po itong nagawa nating programang ito. Ayan. So, Ma'am Donna, dumako na po tayo siguro sa ating pagdiriwang ng Civil Service Month na highlight nga ng ating talakayan ngayong umaga. So, ano po ba ang tema ng selebrasyon natin ngayon at bakit po mahalaga na maipagdiwang ang Civil Service Month dito sa ating bansa, higit lalo na po dito sa ating lalawigan? Ang tema po natin ng civil service, actually ito po ay 10 taon nating gagamitin na nag-start po noong 2021. Ngayon pong celebration na 123rd Philippine Civil Service Anniversary, ang team pa rin po nilang gagamitin ay ang Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future-Ready Public Servant. So ibig pong sabihin niyan, ninanais po ng civil service na tayo po ay makapag-adjust sa mga pagbabagong inihahatid po sa atin ng digitalization o yung paggamit po natin ng panibagong proseso o sistema para po mapabuti lalo natin at mapabilis ang serbisyo publiko. Lalo din na Ma'am Donna, nung nagkaroon ng pandemya po, Oo. isa din na, so kumbaga, nabuo din itong temang ito dahil dun sa naranasan nating pandemya at yung pagbabago nga, kumbaga, kailangan nating mag-adapt, di ba, Ma'am Donna? Ayan. So, ayan, Ma'am Donna, sabi ko nga, ating Civil Service Month, nabasa ko po kasi na ang ating Civil Service Commission ay may 4 po na linggo ng pagdiriwang na kumbaga meron itong kanya-kanyang tema, week 1 to week 4. Dito po ba sa ating pamahalang panlalawigan ay i-apply din po natin ito? Yes, ready tayo dyan. Ayan. Kasi starting September 4, marami po kaming inihandang aktibidad para po sa ating mga empleyado. So, iisa-isahin ko ba? Yes, opo. Okay. Sa September 4, isasagawa natin ang launching po ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary. So, invite po natin ang ating Civil Service Commission Director Field Office na si Ma'am Beth Mahomot. And yung pong iba po nating mga katuwang sa pagpapatupad po ng mga activities na ito. And yung launching din po ng, opening po ng interdepartment natin na pangungunahan po ng ating department na PACD. At gagawin po ito pagkatapos po ng pagpupugay natin sa Watawatang Pilipinas. Parang Ma'am Donna, ang tagal na rin natin na hindi tayo nagkaroon ng ganyang parang sports fest. Kung ngayon talagang excited ang mga empleyado na magkaroon po ulit tayo at naging bahagi nga ito ng Civil Service Month. Yes, opo. So sa September 5 naman, sisimula natin yung sports fest nga. Yes. So volleyball po para sa mga babaeng empleyado and basketball naman para po sa ating mga empleyadong mga lalaki po.
Ayan, excited na ang lahat na Ayan, bukod nga dun sa nangyayari. palakasan, sa mga palaro natin, alam ko, Ma'am Donna, meron din sa mga bloodletting po tayong On gagawin. September 5 po, 3 actually yung activities natin. Isa nga po yung opening ng Sports Fest natin. Meron din po tayong yung Employee Health and Wellness Activities na pangungunahan po ng Provincial Health Office. So, kagaya po ng mga urinalysis, dental, and physical check-up. Yan. Magtatapos po ito hanggang September 8. Sa September 5 din po, meron din po tayong pre-haircut, massage, manicure, at pedicure para po sa ating mga kawani. And then, on September 6, tayo naman po ay may bloodletting activity na sa pakikipagtulungan na din po ulit ng Provincial Health Office. So, meron pa po tayo. Ayan, alam ko, Ang marami dami, yan, Ma'am kaya Donna. Game na game po tayo dyan na maipabatid sa ating mga tagapakinig. Siyempre, ito naman ay ginagawa natin para sa ating mga kawani ng pamahalang panlalawigan. At ang suli na talakay na din ito, Ma'am Donna, ni Vice Gov, na talagang importante din naman na sabi nga, camaraderie din, lalo na sa ating Sports Fest. Madaming nabubuo o mas napapagtibay nga yung samahan natin bilang isang pamahalaang panlalawigan. At syempre, Jonathan, bahagi kasi ang bloodletting activity natin dito sa mga empleyado. Pero kung may mga nais po yung nakikinig at malalapit lang natin, pwede po ang walk-in kasi marami po tayong matutulungan na tao na mabigyan ng dugo. Kaya maganda rin po itong naisip ng HR na magkaroon tayo ng bloodletting activity. Ito po ba, Ma'am Donna, ang ating bloodletting i-open po sa public din? Pwede pong open Pwede po ang ito sa walk-in. lahat. So, matutuwa po lalo tayo kung makikiisa po ang ating Yes. mga Yes, tagapanood. as long as kaya pong ma-accommodate, Oo, Ma'am Jonathan. Donna, tatanggapin natin ang mga blood donors natin. So, Ma'am Donna? So, yung pong Sports Fest natin, start nga po siya ng September 5. So, magtatapos po ito ng September 15. Sa September 11 naman po, during our flag raising ceremony, magbibigay-pugay po tayo sa 70 po na retirees natin. At pararangalan po Ang natin dami. sila dahil sa kanilang walang hupas na pagsisilbi sa ating provincial government. Ang dami pala ng Ang bibigyan dami at natin. alam ko, Ma'am Donna, dun sa 70 na yon meron diyang nakapaglingkod 30, 35 40, years, 40 35. Marami po. Meron po tayong tinatawag na program na Salamat Mabuhay program para po sa ating mga retirees. Ayan. So, kumbaga, mula nga dun sa pagsisimula sa hiring process hanggang sa pagre-retiro nga, talagang alagang-alaga ng Human Resource Management Office ang ating mga kawani. Oo. Jonathan, meron din pala silang music video making contest kasi Ayan, medyo alam ko, Ma'am excited Donna, din kami madaming dito. nag-submit Yes. dito. At isa nga ang ating tanggapan na nakilahok dito. Excited po tayo at talagang aabangan po natin kung sino talaga magwawagi Abangan dito. po niyo yan. Kasi culminating activity po natin sa September 25. Pero before that, sa September 11 po, sa September 15. So ito naman po ay araw ng mga kawaning Batanggenyo sa pakikipagtulungan po ng ating Employees Union o ang Sangkap Batangas. Magkakaroon po tayo dito ng mga palaro sa Kapitolyo, barakahan sa mga kawani, at magkakaroon din po tayo ng orientation ng RA 7877 at RA 11313. Ito po ay patungkol para po sa sexual harassment. Magkaroon po tayo ng tamang kaalaman ukol po sa sexual harassment. Kasali po, Ma'am Donna, lahat po dyan ng empleyado o Lahat po ng lahat. ating mga empleyado, i-invite po sila ng Ay, maganda Union yan, Sangkap. oo. Opo. Para po may kaalaman tayo tungkol po sa bawal bastos law. Ayun, so meron pa po tayong activities. Kasi Ate Isent, hindi lang week-long, month-long celebration Kaya ito, nga. Ma'am Donna, di po ba? At napakaswerte ng mga empleyado na mabibigyan ng mga pre-haircut, urinalysis, Oo, kasi mga madalas dental, Isent, Ma'am Donna, yung ating mga pre-haircut nga sa mga Mother's Day, Father's Day. Pero ito, kumbaga, lalahati natin para sa Ginawa mga din po mas- natin ito kasi buwan nga po ng kawani ang Setyembre. That's why pati po yun na isinama natin. So sa September 18 naman po, meron po tayong 288 na empleyado, loyalty awardees
nabibigyan pugay din po natin yung mga nakapagsilbi po sa ating provincial government ng 10, 15, 20 hanggang sa 40 taon. Ayan, ikaw ba, Ate Isent? Nakailang taon ka? Nakasama ka na ba doon? Hindi, Ma'am Donna, medyo matagal-tagal pa po ako. Nagkaroon kayo ata ng milestone? Oo, 20 years. Ayun. 25 years in Iba't service. iba pong milestone po ang ibinibigay po namin sa kung ano man po yung covered na years na inyo pong naipagsilbi sa ating provincial government. Aside po dun sa monetary na ibinibigay po natin, so meron din po tayong mga appreciation na gano'n. Ayun. So Ayan, talagang kompletong-kompleto. After po noon ng ating mga sa loyalty awardees po, meron pa po ba tayong activities? Yes, ito na po yung pinakihintay natin. September 25, ito na po yung culminating activities natin kung saan bibigyang parangal na po natin ang mga nanalo sa ating individual and office awards. Kasama na din po dito yung music video making contest. So dun sa individual awards, meron po tayong Outstanding Employee of the Year and Most Exemplary Behavior Award. 2 po sa isang award, isa po sa first level and isa po sa second level. Sa mga meron din po tayong Model Employee of the Year at saka Governor Service Award. Sa Office Award naman, meron naman po tayong Workplace Safety Award and On the Spot Office Award. May award din po tayong ibibigay na special award. So, surprise po ito. Naku, ano kaya yun? Oo, excited ba ang lahat na malaman kung sino ang mabibigyan ng mga lalo awards na na Ate ito? Isent dito sa ating mga kapwa-kawani, syempre kumbaga ito ay pagkilala doon nga sa kanilang magiting na pagsiservisyo sa nakaraang taon. At hindi lang yon kasi meron naman tayong pinaparangalan dyan na kumbaga hindi naman nga pang ngayon lang, kumbaga taon-taon natin itong ginagawa, Ma'am Donna, pagpaparangal sa ating mga kawani. Taon-taon po ito. At ito naman po, kung hindi man kami makapagbigay ng malaking premyo, at least mabibigyan po natin ng kasiyahan ang ating mga kawani. Yes, tama ka, Ma'am Donna. Ako man ang mabigyan ng parangal na yan, talagang Ako, Ma'am tuwa ko na Donna, po talaga. sa totoo lang, ay yung pagkilala na lamang, Oo. yung recognition, napakalaking bagay na po yun. At alam ko yun ay bahagi din talaga ng ating human resource, yung pagbibigay nga ng recognition sa ating po mga kapwa-kawani. At Ma'am Donna, ito inaabangan din ng ating mga kapwa-kawani nga, yung mga discounts po. Yan, excited Mga special tayo. treats. Ano po ba? May special treats po tayo para po lalo nyong matingnan kung ano-ano po yun. I-follow nyo po ang Facebook page ng Philippine Civil Service Commission at tingnan nyo po doon yung 123rd PCSA Special Treats for Government Employees ngayong pong buwan ng Setyembre. Ayan, so sa ating mga nakatutok sa ating live streaming, alam ko nag-screenshot ako niyan sa ating Civil Service Commission na Facebook page. So napakadami, iba't ibang establishments, Ate Isent. Talagang binaraos ko yung album talagang bago ako nakarating sa babae. Ang dami mga discounts. Yung mga mahilig mag-shopping, kumain sa labas, yan, nandiyan na po ang mga discounts at tingnan nyo na lang po yung website nila po. So, ayan, Ma'am Donna, baka po may mga nais pa po kayong ibahagi na mga accomplishments, programs, and activities. At siguro yun na din po sa ating pagdiriwang pa nga ng ating Civil Service Month. Tayo naman po dito sa provincial government, nakikiisa po tayo sa Civil Service Month and dahil na din po ito sa pagsuporta na sa atin ng ating mahal na governor. So sa iba pong mga aktibidad at alituntunin ng civil service at iba pong ahensya, tayo po ay nakikiisa. Ayun, Ma'am Donna, dahil medyo nauubusan Mahaba ng oras na lamang natin. tayo ng oras at alam ko may klase pa nga si Ma'am Donna. Siguro, Ma'am, mensahe nyo na lamang po sa lahat po ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan at siguro lahat na din po ng mga kawani ng gobyerno na makiisa nga dito sa pagdiriwang po ng ating Civil Service Month. Ang masasabi ko po bilang itinalaga nakawani ng provincial government, patuloy po tayo magsilbi sa ating mga clients na may integridad at wala pong kinikilingan. Magsilbi po sana tayo inspirasyon ng bawat isa para po sa pagbibigay natin ng quality service. Ayan po, at dahil nga po ito ay buwan ng mga kawani ngayong Setyembre, kami po ay umaasa na kami po ay inyong susuportahan sa mga inihanda po naming mga activities and programs.
Ayan, napakaganda makakaasa ng- po kayo, Ma'am Donna. Oo. Siyempre, unang-una ng ating tanggapan nga Oo. sa pakikiisa sa ating activities na inihanda ng ating HR. At syempre talaga napakaganda ng mensahe ni Ma'am Donna na magsilbi ng mingiti sa labi lagi tayo, ano? At saka hindi lang, Ma'am Donna, maging lingkod bayan. Sabi nga, lingkod bayani. Yes, Ayan. oo. May hashtag po ang civil service. Ito po ang dynamic civil service. Oh, ayan, Atin syempre. pong ipatupad iyon. Ayan. So, alam ko nga, Ma'am Donna, like nung mga nakaraang taon, nakakaabot pa tayo ng region na pagkilala ng civil service sa ating mga kawani. Nakakaabot po ang ating mga kawani ng pamahalaang panlalawigan sa pagkilala nga ng pangrehiyon na level ng civil service. Ayan. Oo. Yan, syempre, Ma'am Donna, ang mensahe nyo po, personal na mensahe, pasasalamat. At o baka na po para meron kayong mga gustong mga batiin ngayong Friday para- morning. Okay, unang-una binabati ko po ang aking mga kasamahan sa PHRMO. So, sa ngalan po ng aming tanggapan, nagpapasalamat po kami unang-una sa ating Governor, Hermelando A. Mandanan, sa kanya pong patuloy na pagsuporta sa aming tanggapan. Pumapangalawa po dito ang ating Chief of Staff, si Ma'am Abel Behasa, and ang ating pong Provincial Administrator na si Sir Willie Racelis. Sa Provincial Health Office po, sa pangunguna ni Dr. Osaita, katulong po niya sina Dr. Masangkay, Dr. Gutierrez, Dr. Macababad, and Dr. Alday. So maraming salamat sa pagpapatupad po nyo ng health and wellness activity and bloodletting. Sa atin naman pong PACD, sa pangunguna ni Ma'am Binda Mendoza, at sa kanya po mga staff, marami pong salamat sa pagpapatupad po ng pagsasagawa po ng ating sports fest na talaga naman pong kita natin pinaghahandahan po ng lahat ng empleyado natin. Kahit po mga department heads, talaga pong active sila sa pagsali sa ating palaro. And also po sa ating employees union dahil nakisali po sila sa ating activities. At sa lahat po ng mga departments na nakilahok po sa ating mga awards, maraming salamat po sa pakikiisa. Oo, yan, Ma'am Donna. Ang dami po nating viewers, Ma'am Donna, sa Biyaheng Kapitolyo. At yan, narinig nyo po ang mensahe po ni Ma'am Donna. Ayan, at kaugnay nga po yan sa kanilang mga activities and programs or accomplishments nga. At syempre sa pagdiriwang na po ng ating bansa ng Civil Service Month 2023. So, ayan, Ma'am Donna, wala na po tayong pagbate. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. At syempre, Jonathan, pasalamatan natin ang Ma'am Risa. Ayan, oo nga po. At Maraming salamat. actually, parang first time ata ito na Oo. na-imbitahan natin dito ang ating Human Resource Management Office. Oo, kung dati, interview lang tayo, napunta sa kanilang. Ngayon, talagang minarapat ni Ma'am Donna, ni Ma'am Risa na mapagbigyan tayo ngayong umagang ito. Ayan, Maraming kaya ang salamat po. pasasalamat, Ma'am Donna, ng amin pong tanggapan, Provincial Information Office, and of course, ang amin pong Biyaheng Kapitolyo. At makakaasa po kayo na lagi pong bukas ang Biyaheng Kapitolyo sa anuman pong ipahatid na anunsyo ng ating PHRMO. So ayan, sa atin mong mga tagapakinig, nakapanayan po natin ngayong umaga ang atin pong Assistant Department Head ng Provincial Human Resource Management Office. Wala pong iba kundi si Ma'am Donna Bicol. Sa atin po mga tagapakinig, marami pa po kaming ibabahaging mga impormasyon at pagbabalita. Wala pong maglilipat ng istasyon. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Kapitolyo!
Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayan! Patuloy po kayo ng katutok sa inyong biyaheng Kapitolyo. At para nga po, bigyan muna ng ilang mga anunsyo. Narito po ang ating mga kasamang patroller, Shelly Umali. Ayan, si kasamang Shelly Umali ay nakuha ko na ang kanyang mga announcements. Okay, kasi medyo nagmamadali tayo ngayong umaga. So una sa lahat, maraming salamat muna sa ating nakapanayam ngayong umaga. Si Ma'am Donna Bicol nga ng ating Provincial Human Resource Management Office. At syempre, of course, kay Ma'am Riza De Sosa, ang puno po ng tanggapan ng ating PHRMO para mapaunlakan nga ang aming imbitasyon sa naging panayam natin ngayong araw. So ayan, ang ilan nating announcement, siguro ibabahagi ko na to kay kasamang Shelly para siya na muna ang magbigay nga ng ilang mga anunsyo o mahalagang aktibidad nga na isinasagawa dito sa ating pamahalang panlalawigan. Kasamang Shelly? Mula nga po sa lungsod ng Santo Tomas, ang anunsyo po nila ang magaganap na temporary road closure po. Ito po ay due to opening ceremony of Mayor Sonny Perez Colliantes Champions League. Bukas po ito, September 2, Saturday. At pinapaalam po ng pamahalaan ng Tanawan ng pamamagitan ng Traffic Management Office na pansamantala pong isasara ang kalsada sa kanang bahagi ng Gym 1 at dadaan sa bahagi ng Laurena Street upang bigyang daan ang isinasagawang parada sa magaganap po na opening ceremony ng Mayor Sonny Perez Colliantes Champions League. At alinsunod po dito na ang alternate route po nila ay maaari po natin gamitin. At ito po ay nakapost po sa kanilang official Facebook account po na the City of Santo Tomas, Batangas. At sa iba po nilang aktibidad ay inaanyayahan naman po makilahok sa mga inihandang programa para po sa kanilang selebrasyon ng ika-4 na taong pagkakatatag ng lungsod ng Santo Tomas na may temang Forward Towards Stronger Forever. At yan nga po ay may iba't ibang activities na nakahanay na magsisimula po ng September 1, Lunes at magtatapos ito sa September 7 ng Huwebes. At mula naman po sa ating lalawigan, may magaganap po mamayang hapon na distribution of financial assistance sa pangunguna po ito ng Provincial Social Welfare and Development Office. At kasama po rito ang DSWD Region 4A. Mamaya po itong 12 noon sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. At makikibahagi rin po dito sa kanilang activity si Senator Ramon Bong Revilla Jr. po. Ayan, ang oras po natin at 10:26 na po ng umaga. Maraming salamat kasamang Shelly. Samantala, dumako muna po tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes. Ihahatid po sa atin yan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po, pakinggan natin. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, September 1, 2023. Narito na po ang ating update para kay Bagyong Hana na may international name na Haikue. Muli pong namatan itong severe tropical storm Hana, 870 km silangan na extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin na 110 km per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso na 135 km per hour. Kumikilos naman ito west-northwest sa bilis na 20 km per hour. Samantala yung ating minomonitor pa rin na super typhoon Gurin na sa may international name na Sola ay naging typhoon na nga lamang po at namataan sa 530 km kanluran ng Itbay at Batanes na may lakas na hangin na 175 km per hour at pagbugso na 215 km per hour na patuloy nga pong lumalayo sa bansa.
Ito nga pong si Bagyong Hana, pati na rin po si Bagyong Gurin, ang siya nga pong nagpapalakas ng southwest monsoon o hanging habagat na siyang nakakaapekto sa bahagi ng Luzon at Visayas. Meron din po tayong namamataan na kumpol ng kaulapan dito sa may silangan bahagi ng bansa na maaari ding mabuo at maging isang low pressure area. Para naman po sa magiging lagay ng panahon sa probinsya ng Batangas, makakaranas po tayo ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng kalat-kalat at may hina at katamtamang pag-ulan, partikular na dito sa kanlurang bahagi ng Batangas. Sa hilagang parte ng Batangas may 49% tsansa ng pag-ulan. Sa silangan at timog parte may 40% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas may 99% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala may nakataas pa rin pong gale warning dito sa probinsya ng Batangas na may mataas na alon na 2.8 to 4.5 meters kung saan mapanganib at di pa rin po pinapayagang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 27 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:44 ng umaga at lulubog mamaya 6:08 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat sa ating PDRRMO at syempre kay Ma'am Amor ng ating PDRIMO nga na alam ko busy ang kanilang tanggapan sapagkat nga sa pag-aksyon nitong nagdaang ilang mga araw na sobrang malakas ang mga pag-uulan, may ilang mga naitala mga bayan na talagang binaha. So inaksyonan niya ng ating PDRRMO. At pahabol lamang pong anunsyo bago tayo magpaalam ngayong umaga, ang atin pong Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ay nandoon na po ngayong araw sa ating Philippine Travel Mart sa Pasay City para nga doon sa ating Batangas Pavilion o pakikiisa nga doon sa ating Philippine Travel Mart 2023 kung saan iso-showcase po dito ang ating Verde Island Passage, yung ganda at yaman ng Verde Island Passage. So ayan ay September 1 to 3 sa SMX Convention Center po sa lungsod ng Pasay sa Maynila. At September 2 naman po ay magkakaroon tayo ng Batangas Hour na gaganapin po ng 3:30 PM hanggang 3:55 PM. Oh, ayan, excited ka na ba, Jonathan, sa travel? Ayan, sana nga po tayo ay makapunta dyan at magkita-kita tayo, lalo na ang ating mga kasamahan dyan sa ating Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. So, ayan, pagbati na kasamang Shelly. Ayan po, binabati po natin ang mga tumutok po ngayong araw ng Friday po sa atin, si Nonoy Valencia, si Miss Nitz Lapa, si Miss Ella Kayabat, si Mr. Eric Arellano from Canada, si Miss Elfie Ilustra from New Zealand, si Miss Mercerita Acorda po na from ating kapitbahay po from Provincial Administration. Andiyan din po si Miss Jane Ilagan at si Mr. Owen ng Amador po. Ayan po, ilan lang po yan sa mga nakatutok at tumutok sumubaybay ngayong araw ng Friday. Ayan, natisent ang inyong pagbati. Ang international na lahat yung mga nakikinig at nanonood sa Biyaheng Kapitolyo. Siyempre, belated happy birthday kay Ma'am Paulette Manyeha ng GSO, ang ating head po ng General Services Office. Siyempre, belated din kay Sir Barn Dasugo, ang aking kaibigan na andyan sa district, kung ano bang district or sa Manila siya ngayon. Siyempre, binabati ko rin si Engineer Tess Marana ng Engineering. Birthday niya ngayong araw na to. Happy birthday, Tita Tess. Senior na pala siya. At nag-i-invite nga pala siya ng lunch ngayon. Titingnan natin kung hindi maulan at tayo'y patungo dyan. Jonathan, Burmans na. Burmans na. Parang magba-birthday ka ata. Sino daw pong magba-birthday? Siyempre, ikaw. Ako parang hindi po ata. Tapos Excited na po ka ang ba ngayong birthday. Burmans na to? Ayun, si Tito Jun daw ang may birthday ng September. Ay, oo, Kuya Jun. Ayan, sure yang may pahandayan. Ano nga, Tito Jun? Ayun, oo daw, umuo na. Si kahit hindi pa natin
na lalaman ang kanyang kasagutan. So ayan, Ate Isan, may pagbati ka ba? Nauubusan na tayo ng oras. Siyempre, babatiin ko lang sana yung lahat na nakikinig at nanonood ngayon, siyempre sa lahat ng mga MIOs ng buong lalawigan ng Batangas, sa lahat ng mga volunteer workers na nakikinig pa rin at patuloy na sumusubaybay sa atin. Siyempre, ang mga taga-barangay Libho, ang aking anak na si Jim. Mag-iingat ka, anak. God bless at I love you. Ayan, pasasalamat din pala sa ating PHRMO, lalo na kina Tito Gary. Ayan, nandiyan sila ngayon sa Batangas Medical Center para nga doon sa random drug testing na isinasagawa ngayon. At ito naman ay parte ng kumbaga gampanin ng ating PHRMO na matiyak na ang lahat po ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ay maayos po at talagang nasa maayos na kalagayan ng pagbibigay serbisyo sa ating publiko. Siyempre, ang aming muling pasasalamat kay Ma'am Risa, kay Ma'am Donna, siyempre kay Ma'am Ruby na nag-assist sa atin at kay Ruby, Lindel. thank you so much po at kay Ate Lindel. Sa pag-asikaso sa amin ni Jonathan. Ayan, at dito na nga po nagtatapos ang aming programa para sa araw na ito. Natapos na naman po ang isang linggo ng paglilingkod, kaya tayo po ay magkakarinigan muli next week para sa panibagong edisyon po ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo Batanggenyo. Saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na po nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon mas kakayanin pa. Sa pagunlad, tayo po ay sama-sama. Muli, ito po si Jonathan Macaraig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy din nating panatilihin na ang karakter ng pagkatao ng siyang tunay na yaman nating mga Batanggenyo. Matatag, magiting. Ito naman po si Millicent Ramos. Kasama ang ating patroller na si Shelly Umali. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ang aming technical team na binubuo po ni June Lindon Aguda, Christian Andal at Gian Marco S. Camillas. Ayan. Ayan, maraming salamat. At syempre, ang may iniwang shock face o emoji dito, si Tito June. Bakit kaya? Kanina ay nagpaparte-parte na ng inyong ihahanda. Ano nga? Syempre, pasalamatin natin ang Ma'am Jenny kanina. Nandito rin ayan, kay Ma'am Jen. Ayan, salamat po at tayo ay tinulungan nga kanina. Nandito siya. So, ayan, manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts, Batangas PIO, para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!